Tagal naman ang ambulansya. Kilala ko to eh. Di ba't ito yung anak ng congressman na pinatay? Oo nga, kinasalan nung kailan yan eh. Tingnan mo nga bro yung wallet. Baka may phone number na pwedeng tawagan. Eto, may number sa likod ng litratong to. Hello? Ito nga, sino sila? Ano? Saan yung sa dadalhin? O, sige, pupunta ako dyan. Oh. Sino yan? You will never guess, Lord. Sino nga yan? Rosa Camila. Guada, hindi pa kay Phoebe tong telepono? Bakit tumawagin dito? Oo, sa kanya nga to. Ano kailangan mo sa asawa ng kapatid ko? Kailangan ko makausap si Phoebe. Importante. Pues ayaw kanyang kausapin, kaya pwede ba sa akin mo nalang sabihin ko nung kailangan mo sabihin? Ano, tungkol ba kay Carlito? I'm sorry, nasa Hong Kong siya ngayon eh. Wala si Carlito sa Hong Kong. Nasa Manila siya. Nabangga yung sasakyan niya, tapos sinugod siya sa ospital. Yung number na nakuha sa wallet niya, number ko, kaya akong tinawagan. Ano? Lola, si Carlito sinugod sa ospital. Nabangga yung sasakyan niya sa Manila. Ano? Si Rosa Camila yung tinawagan ng mga otoridad kasi yun yung nakita sa cellphone niya. Kausapin ko siya. Rosa Camila, si Governor Salgado ito. Saan nabangga? Saan lugar nangyari ang aksidente? At saang ospital dinala ang apo ko? Nabangga nga daw po. Nandun ho siya dinala sa Mary Mother of Jesus Hospital sa Manila po. Mga 10 minutes ago lang daw po nangyari. Doon daw po yung pinakamalapit na ospital. Salamat, Rosa Camila. Maaari kaming dumating dyan within 3 or 4 hours, pero meron lamang akong isang bagay na ipapakiusap sa iyo kung maaari sana. Ano ho yun? Rosa Camila, alam mo na si Carlito ay may asawa na at kasal na sila ni Phoebe. Kung maaari, pakiusap ko lamang, huwag ka lamang magpakita sa ospital kahit isang beses man lamang. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ho ako pupunta doon. Kung gugustuhin ko mang pumunta doon, dapat ho hindi na ako tumawag sa inyo. Sige ho. Salamat. Tama ang ginawa mo, Rosa Camila. Napahanga mo ko. Maraming salamat. Guada. Po. Tawagan mo si Provincial Commander at sabihin mo kung maaari nakikiusap ako, magpadala siya ng isang chopper para mapabilis ang pagpunta natin sa Maynila. Yes, Lola. At Doris, Po. sabihin mo sa mga maid mag-impake ng mga gamit na dadalhin natin sa Maynila. At bumalik ka within 10 minutes, ha? Yes, Tita Ramiro. Phoebe, marami kang i-explain sa akin. Kailangan ka na. Anak. Alala. Atas mo na konti. Yan. Sige. Bilis. Hindi ka pa papasok? May dadaanan pa kasi ako eh. Baka mag-half day lang ako. Saan? May nag-o-offer kasi sa akin eh. Nestor, di ba may trabaho ka na? Hindi. Iba ito. Buy and sell. Baka dito pala rin ako. Huwag mo naman sayangin yung mga binibigay na opportunity ng pamilya ko. Nakapasok ka na. Ano pa bang gugustuhin mo?
Hindi naman para sa akin to eh. Para sa magiging anak natin. Ayaw mo nun, may isang lalaki sa pamilya nyo na wala sa poder ng ama mo. Mas matutuwa nga sa akin yung ama mo eh. Sa kasubok lang naman ito eh. Ikaw, ano na gusto mo? Ngayon dapat ang yung schedule for check-up ko. Pero pinakancel ni Amanda. Maghahanap daw ng ibang ospital. Nasabi na sa akin ni Amanda. Matuwa eh. It has always been our hospital. Masyadong madadaldal ang mga doktor doon. Alicia, senador ang asawa mo. Natural lang na magkukwento yung mga yun. Ibang kwento. Si Carlito, nasa ospital na bangga kagabi. Ano? Tinawag ko na sa asawa niya. Pinagbubulungan niyo dyan. Ako pinag-uusapan niyo, ano? Ay, Dad, hindi po. Kaya ako nagbubulungan sa pamahay ko. Napaparanoid ako. Sorry, Leandro. Naku, Mami. Nasa opisina na naman pala yung di sagradong pamilya. Ay, nako. Nako, ito yung mga araw na nangangati ako magbukas ng whiskey. Kung hindi lang ako nahihiya kay Paloma. Kumusta na yung mga papeles na pinapusit mo sa daddy mo? Medyo nahinto, Mami. Hindi ko alam kung paranoid si Daddy o talagang naghihinala na. Pinapalitan yung mga locks. Aba, paano na yan? Hindi yun ang inaalala ko. Mas pinag-aalala ko yung sinabi ni Attorney Asturias na in 7 or 8 months, papapalitan daw ni Daddy yung testamento. Di ba yun yung timing ng pagpapanganak ni Rosa Camila? Iniisip ko nga, baka ang plano niya, ibigay doon sa batang yun lahat ng natitira sa atin. Aba, teka. Hindi na po pwede yan. Anong gagawin natin? Abay, mag-isip ka. Mag-isip ka, Ernestina. Alam ka namang isang sanggulang yung magpapatapon sa atin sa bahay na ito. Mami, as if naman hindi ako nag-iisip. Kung sarili kong anak si Paloma, nagawa ko ipalaglag yung bata. Yan pa si Rosa Camila. Lalo pa ngayon, nakatira siya dito sa atin. Niloko niyo ko. What a sham! Apo ko pa! Lola, desisyon po yun ni Carlito. Kaya po pumayag ako to go through with the wedding. Dahil... Anong akala niyo? Makukuha niyo yung annulment na pinagkasunduan niyo? Walang nakasulat sa papel, much less sa bato doon sa annulment niyo. Hindi bibigay ng estado yon. Nakakahiya. Lahat ng mga inimbita, mga inimbita nating mga importanteng tao sa inyong wedding. Nakakahiya. Lola, I'm so sorry. Kasi noong mga panahong yun, hindi ko na rin po alam yung gagawin ko. Gusto ko man siyang takasan sa simbahan, pero hindi na lang po pangalan ninyo ang nakataya doon. Pati na rin po ang reputasyon ko. My God! Tita Romina, wala na ba bang nakakapagsabi sa inyo? Another secret? Ilang bang sekreto ang tinatago niyo sa akin, ha? Ang pinakamimithi-mithi po ninyong apo sa tuhod ay nasa sinapupunan na ni Rosa Camila. Mabuti na lang pumayag si Leandro na dito muna umuwi si Rosa Camila. Kuha na lang tayo ng private nurse. Nakuwento ba sa inyo ni Rosa Camila kung anong ginawa ni Ernestina dun sa apo niya kay Paloma? Ano? May anak na si Paloma? Meron na wala. Inabort ni Ernestina. Kung gawin din yun sa apo ko? Hayop talaga yung unang pamilyang yan, no? Sariling dugo na nila, pinapatay pa nila. Sobra talaga, salbahe. Kaya bigyan pa ako ng isang dahilan ng Ernestina niya na awayan ko siya. Dudut-dutin ko mata niyan. Naku, ikaw naman, Alicia, kung magsalita ka, para ka namang hindi vice-presidente ng bangko. Ako, nakakaasar na talaga. O, Rosa Camila, bakit bigla kang tumahimik? Huwag po sabihin sa akin, binabalak mo na naman bisitahin si Carlito sa ospital. Nasa ospital si Carlito? Kamakailan lang, ano ah? Ano kamakailan lang? Wala. Napano si Carlito? Na-aksidente, nabangga yung sasakyan.
Oy, kailan tayo bibisita? Anong kailang bibisita? Wala akong balak bumisita. Ay, tigilan niyo nga ako sa inaarte-arte niyo, ha? Si Carlito ang ama ng dinadala mo, Rosa Camila. Tumigil Paano ka kung na nga. mamatay yung tao? Ikaw ang tumigil. Ikaw naman, Alicia, hindi mo man lang uriratin kung ano nangyari dun sa tao. Eh, ama yun ang magiging apo mo. Mukhang madalas nawawala-wala ang amo mo. Busy sa Montemayor Princess eh. She's actually going to Singapore. Oh, I see. So, how's everything with the ship? Okay ba lahat? Amanda, there's no one here. Do we have to keep up with all the pretenses? I'm not pretending. And yes, we are in the office. Nakasawa na eh. You have me, you have Ernestina. You have 2 women. Hindi ba yun ang dream ng bawat lalaki? Why don't we just get married? Ipagkompetensya ka talaga kay Tomas Locsin, ano? Na makapag-asawa ng isang Montemayor. You know I'm serious. I am too. Ganito na lang, Pari Mijares. Let's get married. Kapag napunta na sa akin, lahat ng kumpanya ng daddy ko. Parang tagal pa yata nun, Amanda. Kaya nga tutulungan mo ako mapabilis ito eh. You know, speaking of Tomas Locsin, I think you'd be interested to know na nakipag-meeting sa kanya si Ernestina the other night. Can I expect your trusted cameraman to be there on time? Gusto ko nga. Ako na lang kumuha ng footage kung wala lang ba akong ginagawa eh. May pagka-voyeur ka pala. You're a very personable man. Now you're flirting. No. Ayoko nga makipagkompetensya. And besides, I don't go for older men. Lawyers. You go for lawyers, don't you, Ernestina? Quarry Mijares, that brilliant young attorney your company snatched from the world of law, apprenticed in my ex-wife's law firm as a paralegal. Napakaliit ng mundo ng mga mayayaman, Ernestina. Ano ka ba naman, Amanda? That was supposed to be a secret. Ano ka ba naman? Bakit ka naman? Ba't naman ako magkukwento sa dalawang lalaki mo, Aber? Eh, sino nagsabi dun sa dalawa? Ako nga naghahanap ng butas yan sa dalawang pamilya para lang mapagtakpan yung kagagahan ni Mami eh. Eh, kay Millicent. Alam mo, feeling ko talaga yung si Nestor nakikinig. Yung Millicent hindi ko alam. Nagpa-test ka na ba? Oo. False alarm lang pala. Hindi ako buntis. Asan si Nestor? Baka nakikinig na naman yun. Wala, umalis. Lucinda, makinig ka sa akin. Para sa'yo to. Lead these 2 men on. May naisip ako. Something is not right here. Huwag mong sasabihin na hindi ka buntis. Handa ka na bang pumasok sa organisasyon namin? Kaya nga nandito tayo eh. Bukas ang unang bagsakan ng kargamento. Saan ba pupunta? Ibang bansa. Pero, courier ka lang muna ngayon. Sige, text ka lang. Siya nga pala, yung sinabi ko kay Lucinda sa Montemayor Shipping Lines, hindi ko muna gagawin yun. Magagamit ko rin yung shipping lines para sa pagpuslit ng mga kargamento, di ba? Alam mo, sa tinanggap mong trabaho, mahirap yung may sideline. Baka pagdudahan ka.
Hindi ako naganap sa boss mo. Ako ang hinanap niya. Ibig sabihin nun, may dahilan. Ngayon, ako rin may dahilan din ako. Para hindi ako balik sa pundilyo ng asawa ko. Lalo na ngayon buntis siya. Congratulations, pare. Tatay ka na pala eh. Salamat. Tandaan tayo dun sa Mary Mother of Jesus na Hospital. Doon siya pupunta si Leandro. Bakit gumagalaw ba? Hindi. Ha? Bakit doon dadalhin si Daddy? Bakit hindi? Maganda yung ospital, tsaka maganda ang facilities. Malaki pa. Nag-promise ako kay Governor Salgado na hindi ako makipagkita kay Carlito. Ano nga ang kinalaman ni Carlito doon? Andun din si Carlito sa ospital na yun dahil doon siya sinugod nung nabangga siya. Pumayag ka nga sumama sa akin. Ang mata mo kung saan ka nakatingin. Tomas, ang daming mga mata. Huwag mo silang pakialaman. Alam mo, ang tao, pag lalong nagtatago, lalong napapalapit sa panganib. Alam mo yon? O ano? How long will it take bago mo ako sagutin? I'm not only asking for days. Maybe it will be weeks. Maybe even months. Alam mo, Charina, hindi ako pasensyosong tao. Malikot ang mata ko. I know. Kaya nga kailangan pag-isipan ko maigi eh. Yung eldest daughter ni Senator Montemayor. Si Ernestina? Ibang klaseng babae si Ernestina. Yung maitim na yon, tago sa buto ang pagkaitim nun? And besides, was she ever a beauty queen? Diba? Marunong ka pala eh. Ang galing ah. Ito na lang, ito na lang. Ito. Para lalong lumakas ang palo mo. Okay? Ready? See? Let's drop all pretenses. Nasabi na sa akin ni Phoebe ang pinag-usapan niyo, Carlito. Lalo naman may anak na ako ni Rosa Camila. Pero hindi yan ang gusto kong marinig na balita sa ngayon. Ano ba yung gusto niyo marinig, Lola? Yung desidido na kung paano lang kasal namin ni Phoebe? Your marriage is valid kahit na ano pang kasunduan ang ginawa ninyo ni Phoebe. Naintindihan mo ba yon? Carlito, baka mas matuwa ka sa ibabalita ko. I just found out this morning. Buntis din pala ako.